ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Inamin na nga ni Lineth kay Claire ang tunay niyang nararamdaman para kay RJ. Pero paano niya titiisin ang sakit sa tuwing makikita niyang magkasama sina RJ at Claire? Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Na brainwash ni Morgana si Claire tungkol kay Lineth. Inudyukan ni Morgana na may nararamdaman pa rin si Claire kay RJ. Mag-ingat ka sa babaeng yan. Baka ahasin ang boyfriend mo. Nakikipagkaibigan sa iyo pero tutuklawin ka rin naman pala. Napaisip ng malalim si Claire. Hanggang sa inabutan nga ni Claire na nag-aasikaso si Lineth ng kakainin ni RJ sa opisina. Umiral ang selos ni Claire dahil na rin sa unang kwento ni Morgana tungkol sa nararamdaman ni Lineth para kay RJ. Nilinaw ni Claire kay Lineth kung ano ba talaga ang nararamdaman nito para kay RJ. Yung mga ginagawa mo, umaasta kang para kang asawa niya. Sinabi mo na noon na wala kang gusto kay RJ pero sa nakikita ko ngayon at ipinapakita mo, mukhang totoo naman pala na may gusto ka pa rin sa boyfriend ko. Tumanggi si Lineth. Ginagawa ko lang ang pag-aasikaso ng pagkain kay Doc RJ. Pero hayaan mo, ibinilin ko na ito sa iba at hindi na ako ang magdadala ng pagkain ni Doc RJ. Mula bukas. Pasensya ka na, paalis na si Lineth pero hinila ni Claire ang braso ni Lineth. Aminin mo nga sa akin, may gusto ka pa rin ba kay RJ? Sumagot si Lineth. Bitiwan mo ako, Claire. Tumahimik sandali si Lineth. Oo, sige, aaminin ko na. Oo, mahalaga sa akin si RJ. Nakasanayan ko na ipaghanda siya ng pagkain niya araw-araw, lalo na ng almusal niya. Mahalaga siya dahil tatay siya ni Annalyn. Mahal siya ng anak ko. Hanggang doon na lang yon. Hindi pwedeng lumampas doon. Kung iniisip mo na ginagawa ko tong lahat ng pag-aalaga kay Doc RJ, pasensya ka na, hindi na ito mauulit. Sisikapin kong iwasan ang mga dati kong ginagawa sa kanya para hindi ka na magselos. At para hindi mo na mabigyan ng mali siya ang pagiging malapit namin ni Doc RJ, iiwasan ko na rin siya. Ayos ka na ba doon? Kumalma si Claire. Tinitigan si Lineth. Malinaw na sa akin. Pakiusap ko rin sa'yo na bawas-bawasan mo na ang pakikipag-usap kay RJ. Iwasan nyo na ang closeness nyo sa isa't isa, lalo na ngayon boyfriend ko na si RJ. Tumango si Lineth para matapos na ang pangamba ni Claire. Oo Claire, makakaasa ka. Nagpaalam na rin si Lineth. Dahil naman ang tagal na rin ng panahon na hindi nakikita ni Annalyn si Doc Lindon, naisipan ni Annalyn na dalawin ang kaibigan sa Eastridge. Nagtataka siya bakit hindi niya makita si Lindon sa paligid ng Eastridge, hanggang makita niya ang isang nurse. Excuse me, Nurse Von, parang hindi ko napapansin si Doc Lindon. Naka-rest day ba siya? Binati rin si Annalyn ng nurse. Doc Annalyn, kamusta po? Wala na po rito si Doc Lindon eh. Umalis na po kasi siya. Urgent po ang alis niya. Nagulat nga po kami sa biglaan niyang pag-alis eh. Hindi naman makapaniwala si Annalyn. Talaga? Umalis si Doc Lindon? Hindi naman siya nagpaalam sa akin. Sumagot ang nurse. Opo eh. Pero sigurado may dahilan naman si Doc Lindon kaya hindi na nakapagpaalam sa inyo. Pero at least nagpaalam naman siya kay Doc Carlos. Nagtataka si Annalyn sa narinig, kaya inulit niya ulit. Nagpaalam siya kay Doc Carlos? Bakit naman kay Doc Carlos pa? Sabi ng nurse. Opo Doc, di ba po tinuring na rin ni Doc Lindon na parang tatay si Doc Carlos? Kaya ganun na lang kagaan ang loob niya para ipaalam mga pangyayari sa buhay niya? Kaya siguro po ganun. Naiintindihan naman ni Annalyn ang sinabi ng nurse. Sa kabilang banda, naiinip sa paghihintay si Morgana tungkol sa inutusan niya si Claire, tungkol sa alisin nito ang tiwala kay Lineth. Huwag magpakampante si Claire sa pangharap na kabaitang pinapakita ni Lineth sa kanya dahil sigurado si Morgana na aagawin lang ni Lineth si RJ kay Claire. Naglalakad-lakad si Morgana hanggang makita niya si Claire. Hinabol niya si Claire para usisain. Claire, excuse me? Ano, nakausap mo na ang ahas? Ano, umami na ba siya sa'yo? Hinarap ni Claire si Morgana. Oo, nakausap ko na si Lineth. She already admitted. Inamin niya na sa akin na mahalaga pa rin si RJ sa kanya. Espesyal pa rin ang nararamdaman niya para kay RJ dahil si RJ ang tatay ng anak niya. Nagtanong pa rin si Morgana.
O anong ginawa mo? Sinampal mo ba? Sinabunutan mo? Ano? Dapat dyan binibigyan ng leksyon para lumayo kay RJ. Nagtataka si Claire. Teka nga muna, bakit parang mas ikaw pa ang nanggigigil kesa sa akin? Parang feeling mo ikaw ang girlfriend ni RJ. Huminahon sandali si Morgana. Hindi naman. Kasi naman yan si Lines. Kilala ko na yan dahil sa mga kwento sa akin ng kapatid ko. Kunwari, mabait pero saan ka? Unti-unti na palang inaagaw ang karelasyon mo. Gusto ko lang maging aware ka at hindi matulad sa kapatid ko. Huwag ka magtitiwala ng basta-basta sa bait-baitan acting niyang Lynette na yan ha. Tahimik lang nakikinig si Claire. Pero dahil matalino siya, naisip niya rin na mas lalong hindi siya dapat magtitiwala sa pagkampe-kampe sa kanya ni Morgana. Pauwi na sina Chang Susan, Josa, Annalyn at Lynette. Nag-uusap-usap sila nang biglang dumating ng magkasama sina RJ at Claire, palabas na rin ng Apex. Nakita sila ni RJ, lumapit sandali para magpaalam kay Annalyn. Binati naman sila, lalo na si Lynette. Annalyn, pauwi na ba kayo? Sumagot si Annalyn. Opo tay, kayo po. Sumagot si RJ. Magdi-dinner lang kami sandali ni Claire pagkatapos ay uuwi na rin. Baka gusto mong sumama anak. Nakangiti lang si Claire. Hindi naman mapakali si Lynette dahil parang ang awkward naman ng paligid. Hindi na po tay, sa bahay na lang po kami kakain ni nanay. Nung marinig ni RJ na hindi sasama si Annalyn ay nagpaalam na sila ni Claire. O sige anak, mag-iingat kayo sa pag-uwi. Ngumiti si Annalyn kina Claire at RJ. Tinanaw ni na Chang Susan at Josa ang paglalakad papalayo ni na Claire at RJ. Samantalang si Lynette ay hindi makatingin sa dalawa. Halatang halata na naiilang si Lynette. Hindi tuloy napigilan ni Chang Susan na magtanong. Lynette, okay ka lang ba? Mabilis na sumagot si Lynette. Okay lang ako. Wala naman pong problema. Hindi sigurado si Chang Susan sa sagot ni Lynette. Kaya sumenya siya na pa-heart para mismo lalo niyang maintindihan. Hindi, ang ibig kong sabihin, okay ka lang ba? Sinaway naman siya ni Lynette. Chang naman, napangiti si Chang Susan. Kung okay naman pala, tara na, umuwi na tayo para makapagluto na ng hapunan. Kinabukasan, nag-uusap-usap naman sina Doc Ray, Caitlin at RJ. Si Caitlin na nagsalita. So everything's ready for tomorrow's charity drive. Sorry Doc ha, hindi ako makakarating. I have a meeting at may clinic ako sa East Ridge. Sumagot si RJ. Okay lang naman, ikaw na rin ang may sabi na prepared na tayo para bukas. Walang problema. Sabi ni Ray, well, as long as ayos na ang lahat, with the coordinators of Santo Domingo District Hospital, at least malilipat na ang atensyon ko sa mga new resident doctors na magmumula sa Seoul Medical. Sinagot ni Caitlin. Yes, Doc Ray, settle na po tayo dyan. Sumagot rin si RJ. Anong oras ba ang dating ng mga resident officers? Sumagot si Ray na kahit anong oras. Makikita na nga ang isang bagong karakter na makikilala ni Annalyn, isang matipuno, gwapo at banyagang doktor na nagmula sa Korea. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.